Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang reaksyon ng mga Hapon. Pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So dahil nga po sa ibinahagi na ng Japanese promoter Koki Kameda sa social media, ang aligasyon na game fixing issue patungkol sa laban ng kanyang pinsan na si Kyunosuke Kameda at ng pambato natin na si General Casimero nang dahil sa sinabi ni Jason na kailangan magpatalo para sa mas malaking plano, ay ang siyang dahilan kung bakit mainit na itong pinag-uusapan ng mga Japanese boxing fans ngayon sa Japan boxing community. Lalo pat ginawa na din ito ng artikulo at balita ng Yahoo Japan. Subalit sa kasamaang palad nga po para sa promoter na si Kameda, ay pati siya ay nadadamay na din dito gawa ng binabatikos na din siya ng mga Hapon sa social media. Ayon sa mga Japanese fight fans, ay wala daw talagang nagagawang mabuti si Kameda dahil lagi umano itong nadadawit sa mga kontrobersiya. Wala umano itong pinagkaiba sa bago niyang bata na si Casimero. Bukod dyan ay nananawagan din ang mga Hapon na kapag napatunayan umano na may nangyaring pagbebenta ng laban o game fixing, ay kailangan daw na permanente ng maban ang buong angkan ni Kameda sa sports ng boxing bilang mga boksingero at promoter. Samantala, hindi nga po napigilan ng batikang sports journalist na si Homer Saison na banatan ang magkapatid na Casimero, partikular ang trainer na si Jason sa show nito sa Pauka Sports. Man, how they have changed over the years. It's just amazing, no? Parang nawala yung ang humility nila. Kasi back then, si John Rail na parang ano lang, parang it's very flamboyant, flashy, ganito. Pero as the years went by, ay nagiging yabang eh. Pero to be honest with you, there was some guilty pleasure seeing him lose. Kasi ang yabang eh. 'Di ba? 30 seconds down, 2 minutes. Yung mga ganun kasi, I understand, you have to do output sa video mo, may mga followers ka, and you have to preach to the choir. But it's also disrespecting your opponent. Kasi imagine ko ikaw si Kameda, you're sitting there, tapos kita mo sa video yan, 30 seconds lang pala ako, okay, tingnan natin. And then, the lack of accountability, the lack of, humility na, talo kami, maybe we fight next time. Instead, itong si Jason na brother, he suggested na, according to him, napatalo para sa plano. I mean, like saying na, siguro daw, there was a purpose to this kasi marami daw takot lumaban kay Casimero. Ngayon daw na natalo, baka hindi na daw matakot lumaban. I think, you know what that is? I think that's bull. And most of the followers of the Casimero brothers are not the smartest people in the world. But there's two smart people here. And we know that that's bull when you say na parang nagpatalo para may plano. When you're 36 years old, you have no time to afford to even, lagay na natin, stage yun, nagpatalo ka. Why? What's the purpose? Hindi ka contender. And you're even gonna fall further from the ladder kung magpatalo ka. Diba? So that's just nonsense, You have to go, if you wanna ruin your career, do you really have to go to Kyrgyzstan for that? So, I'm just saying here, na, Casimero sayang, he had it all. He was in line to fight Donaire, and then something went awry there. Marami daw mga demands. And then he was in place. I remember this. When he was still with the Manny Pacquiao Promotions under Sean Gibbons, he was asked, during the pandemic kasi ito stay here until, things clear, dito ka na lang mag-training. Ayaw, gusto talagang umuwi. Nang umuwi, nandoon na. Walang oversight. Kain ng kain, and God knows kung nagiinuman ba. And then, he was never the same. Tapos may mga bumubulong kasi they just think, Jason Casimero, God bless your heart, mabait na bata, but, you're not a boxing manager, you're not a coach. May video nga, nakita ko, ang lahat na daw, during the fight daw, ang sinisigaw lang ni Jason daw is, diskarte tol, diskarte. What kind of instruction?